Yo, what's up, Automatic Works? So, magre-review tayo ngayon ng PCX 160 mga sir. Ito ay bago pa lang. Before, ang review na to is yung before siya i-break-in, tapos after ma-break-in. So, ang gagawin natin ngayon mga sir, papaandarin natin kasi meron po akong mga nararamdaman dito sa sasakyan na to. Yan, naka-on na yung susi. Ikot natin para magkaroon tayo ng on. Yan. May mga nararamdaman po ako dito sa mga ilan-ilang araw kong ginamit. May ilang oras, maiksing oras lang kasi tingnan niyo mga sir, 38 km pa lang. So ibig sabihin, hindi ko pa siya napatakbo ng full break-in talaga kasi wala pa naman papel, hinihintay ko pa. Ang gagawin natin dito mga sir, paandarin natin. I-observe natin kasi yung last ano ko dito, tips, yung nagkakaroon siya ng yung mga tornilyo, yan, tiningnan natin lahat ng mechanical fittings, lahat. Ngayon naman, ang papakiramdaman natin, ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung pag pinaandar na yung motor, doon natin maririnig yung kalansing, lagatok, lagapak, o di kaya may nagkiskisan, doon na natin to makikita or namamatay ba siya. Okay? So yung Honda kasi, pag pinaandar to, dapat mataas ang una RPM, tapos pag mainit, dahan-dahan bababa. Alright? Yun ang tamang idling. Alright. Nakauna tayo mga sir. Observe nyo. Ang pihit natin dito sa kabila, hindi siya gumagana sa kabila. Yan, pindot natin. Alright, umandar siya. Ayun. Ulitin natin kasi namatay. Ipit, start. Umandar, namatay. Wala. Ipitin ko, ulit. Yan. Umandar. Namatay. Yun ang nagiging issue ko rito. Ngayon, ulitin ko, bibigyan ko siya ng RPM. Right? Bago lang, 38 kilometers. Wala pang ano dyan, wala pa akong nagawang break-in kasi kakakuha ko pa lang na ito. Ulitin natin. Ipit, preno, start. Yan Samahan natin ng rev. Wala, pumutok. Pumuputok siya pagka nire-rev. Ulitin natin, dito natin gamitin. Ayaw. So sa kabila talaga siya, start. Ulit. Yan. Mi-start, dahan-dahan natin pihitin para magkaroon ng gas. Yun. Ayun Meron siya, minsan namamatay, pag inikot natin bahagya, patay. Namatay. Hindi ko alam kung anong sira. Hindi ko alam kung anong problema. So, dapat, ganito kasi bago to, understand na tayo na pwede, break-in muna. Okay, para gumanda yung, yung lahat ng mga mechanical, electrical na gumagana. O di kayo mga sensor na mga nakakabit na mga bago. Pero dapat, pag bago, running na yun hindi na yung kailangan magtitimpla pa tayo ng idling Parang ang nangyari sa kanya ngayon, nasa bad idling siya. Okay, tingnan natin sa RPM. Alright? Uulitin ko, papaandarin ko ulit mga sir. Ito hindi to paninira sa PCX 160. Na-experience ko lang to, actual. Ito yan, mismo. Ulitin natin. Rev. Start. Tapos rev ng konti. Namatay. Hindi ko na nahabol. Ulit. So, hindi ko alam kung ganyan ba dahil naka-traction on, baka ganyan, o ano pa. Start natin ulit. Yan, may gasolina naman ako, rev. Puta, hindi ko mapaandar. Ulitin, ulit. Nakailang take na tayo, yan Bigyan ko ng gas. Tangina. Wala. Ayaw. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Ulitin ko. Start natin, ulitin natin. Baka kasi lang, nag-miss lang yun. Start natin. Preno, grip ng preno. Yan, grip tayo ng preno, tapos start. Kailangan yata na bigyan ng ng gas. Putang ina, pumuputok. Hayop. Hindi talaga umandar. Baba ko nga. Oo. Nakahang siya mga sir. Yan, nakahang, naka-center stand ako. Hindi siya umikot. Hindi umandar. Baba natin. Subukan. Nakababa. Hindi na naka-center stand. Start natin ulit. Yan. Nakalapat ang gulong. Lapat. Yan Rev ko. Yun. Medyo may response siya. Pag nakalapat ang gulong. Yun. May response siya mga sir. Pag nakalapat ang gulong. Yan Pero namumutok Hindi ko alam. Namatay. Hindi ko alam kung saan ang galing to. Ulitin ko. Yun. Gumana.
Kailangan siguro patakbuhin. Yan. Parang hirap siya dito eh. Kailangan ng ano, kailangan ma-reset eh. Yun ang nakita ko, bagong-bago to. Yan. Ulit. Off. Hindi ko alam sa sakit na to. Sa problema to, pwede kasi to ano, pwedeng ano to, fuel pump. Fuel pump. Pero bago lang kasi siya. Bali tatanggalin natin yung fuel pump. Ngayon pwede itong magiging spark plug. Pwede siya magiging spark plug. Pero hindi ko alam kung titino siya pagka nagawa natin yung spark plug. Kung napalitan o ano, itatawag ko to sa pinagkuhanan ko ng motor. Tapos, ito pala mga sir, pwede natin patakbuhin. Tetestingin. Ito actually, napatakbo ko na siya kanina. So yung ano niya, yung putok, pumuputok talaga yung tambotso. Ramdam na ramdam ko yung pag tumakbo. Tsaka nagkakaroon siya ng pagkatumakbo. Kung sanay kayo sa motor, di kayo sa kotse, ramdam mo siya. Kasi gumagawa ko ng kotse, ramdam na ramdam ko yung pagtakbo niya. Parang sinisinok-sinok pag nanakbo ka. Okay, mamamatay, buhay, patay. Parang ano siya eh, APM, baba ang idling, tapos sumisinok-sinok. Yun ang naano ko rito. Itatawag ko to sa kinuhanan ko ng motor or anong preventive maintenance na pwede nilang gawin dito. Or anong kailangan nilang magawa. Okay? Tiningnan ko naman na ilalim dito, nag-visual check-up ako, nag-ikot, inikutan natin, baka may sakit na nakalaylay, naputol, nabunot, wala naman daga dito sa amin. Yan, walang daga. Walang dagang nakakapasok dito kasi sarado lahat to, paikot. So, yun na nakita ko or kailangan pa nating i-break in ng malayo or kailangan pa abutin natin ng 500 kilometers bago magkaganon. Right? O pwede rin nagkaroon ng tubig ang gasolina. Pwede rin yon. Pero hindi ako sigurado pagdating doon. Yun. Paanda rin ulit natin mga sir. Naka-on. Tingnan ko, paanda rin ko. Start natin. Yan. May RPM. Maandar na siya. Hindi natin pinipiga yung ano yung cambio. Ay yung hinahayaan na natin maandar. Ayun o. Namatay. Namatay siya. Ulit. Yan. Start ulit. Nagpa-start ulit ako. Oh, pumapalag-palag. Rev natin konti. Yun, may galit. Yun. Ayun oh, bumabalik. Nagkakaroon ng hams. Tignan mo, ikutin natin ha. Oh. Ayaw oh. Ayaw. Pumuputok. Oh. Hindi ko alam kung kulang ng TPS throttle setting o throttle relearn ang kulang. Hindi ko lang alam kasi wala naman check engine. Pero na-encounter ko na kasi itong sakit na to nung nagkaroon ako ng Honda Beat na version to. Na napatino ko rin pero kasi yun, nagamit na break in na, malayo na yun natakbo. Nakatakbo na yun ng 2,000. Kaya wala na akong takot noon mag-reset ng throttle. Ito kasi wala eh. Oh, meron. Yan. Dapat naka-advance yung throttle mo dito. Yan, hanggang dyan. Kasi pag i-rev natin, sasama na siya. Yan o. Yan o. Pero tataas ang RPM mo. Tataas ang idle. Taasan mo na idle. Yan. Yan o. Para pag piga mo, may laman. Pero pag nakasagad siyang ganyan, tapos biglain natin. Yan o. Ikot. Meron. Yan o. Pumuputok o. O. Pakpak. O. O, yun. Matay. Hindi ko alam, dapat responsive yan kahit ganyan piga-pigain mo. Hindi ko alam mga sir, kung throttle relearn o throttle setting o throttle anong kulang dyan o throttle adjustment or air throttle, yung may adjustan ng hangin sa ilalim, pwedeng i-adjust. Kasi dyan, hindi ko na-experience yan dyan sa Honda Click ko. Dito lang sa PCX ako na-experience ng ganito. Ulitin natin. Mandar, rev natin. Yun eh. Yan. Dapat pag umandar siya, kaya natatakot ako gumamit dito ng ano eh, ng ito to. Yan oh. Yan. Kasi pagka pumigil siya, baka mamatay. Pagka namatay, hindi ko na ma-rev. Yan oh. Kaya lagi ko hindi naka-off lang lagi yung ano ko, yung sa gas. Yan oh. Unang experience ko pa lang to ng PCX. Hindi ko pa lang alam before break-in to mga sir.
before natin i-break in o itakbo natin na malayo. Ano? Ulit. Yan, meron na. Yan o. So hindi ko alam kung saan manggagaling. Bago pa lang kasi siya, kailangan ko i-concern sa kinuhanan ko. Yun, meron. Ngayon, pagka pinatakbo kasi ito mga sir, nararamdaman talaga. Yun ang nakikita ko. Yan, tumatakbo, maandar yan. Yan, maandar. So ako kasi gumagawa ng kotse, pero sa motor kasi may tamang RPM daw sila dito. So malalaman lang to pag nasaksakan na scanner, makikita sa live data stream kung tama yung RPM na nandito. Hindi pwedeng RPM lang ang tama. Dapat ang air and fuel mixture tama din. Dapat yung air niya sakto rin. Di baling mag-adjust ka sa air. Sa fuel, dapat yung fuel hindi talaga na-adjust. Dapat sa stock, kasi stock naman to. Malibel na kung pang race. Kasi ito stock. Sa injector nito, sa mga sasakyan, 2.3, 2.6, 2.7. Papalit-palit na lang yon. 2.6, 2.7, 2.3. Papalit-palit na lang yon. Sa injector open yon. Ngayon, sa hangin, pwede ka na mag-adjust. Pwede ka mag-choke. Pwede kang magdagdag ng konti. Buka ng konti, sara ng konti. Okay? So, yun ang na-experience ko dito. Tapos, pagpa pinatakbo, ramdam ko, sumisinok talaga. Pwedeng tamaan dito mga sir. Ayan, paandarin natin na matagalan. Nakaandar siya. Gano. Hayaan lang natin nakaandar. Ayan, bababa ako. Ayan, nakaandar po yan. Yan, nakaandar yan mga sir. Yan. Walang gumagalaw doon sa harap. Yan, nakaandar. Pwede kasi mangyari dito, baka lang naman, mababa masyado yung sa hangin din. Isa rin yun. So, hindi ko naman i-adjust yan dahil nasa ano pa to, stage ng break-in. Isa pa, talaga putok na ito. Ramdam talaga to. Yun, mahirapan mag-break-in dito pagka ganito, patay-patay ito sa daan. So, stop and go ka na ito. Pagka namatay, ano ka na naman, start. Yan, ito mga experience natin sa PCX 160. Yan, buhay siya, oh. Maandar. Trip natin ng konti. Oh. Ikot ang gulong. So, hindi kaya spark plug lang palitin, gasolina may tubig. You know, sagad. Balik. Yun. Yun ang nararamdaman ko sa kanya. Tapos ano pa ba? Meron siya parang sumisipol sa ilalim. Yan o. Yan o. Sa kabila yata. Tsaka parang ramdam ko kasi may click nga din ako. Ramdam ko yung belt. Parang tingin ko maluwag. Naluluwagan ako sa belt. Kasi pumapagpag siya pagka pinatakbo ko. So siguro kailangan ko mag-upgrade dito. Yung bang pag-accelerate mo, hindi siya kaagad kakagat. Kumakagat man siya pero may clearance. Yung belt parang umuunat pa ng malaki bago siya humataw. Experience ko sa kanya. So pinatakbo ko lang siya ng 90 kaninang umaga. Yung palang naitakbo natin, napaka-short ng time na pwede natin matakbuhin to. Kasi wala pa siyang papel. Yan o. Off ulit natin. On. Start. Subukan ulit natin. Yan. Yan, umandar na siya. Okay, nakaandar yan. Yan. Nainis lang ako kasi kusa siyang namamatay habang naka-idle. Yan o. Tapos nagbabago yung idling niya. Although hindi man umikot yung gulong, sakto, hindi yan lapat na lapat. Hindi mataas ang RPM niyan pagka ganyan. So dito kasi hindi na makikita yung adjustan ng throttle ay doon sa hangin, sa ilalim. Kaya pwede naman natin buksan, pwede kong masilip yan. Pero after break-in na yun, tingnan kung gaano kataas yung hangin na pwede kong ilagay dyan. Or baka kasi nakasagad siya. Sagad na sagad ng todo. Yun o. Tutok lang natin, maya maya mamamatay yan. Parang kinapos sa hangin, kinapos sa gas. Paano ba? Kinapos sa kuryente. Tutok natin, nakaandar yan. Itong ingay na to, ano to belt. Medyo malawlaw. Una na kaagad, nakikita ko na agad yung belt.
malawlaw siya. Ramdam ko yung ano, pagpag. Yung belt, ramdam na ramdam ko to pagka nagano ako. Pagka inaarangkada ko siya, parang naiiwan. Pero andun, may puwersa. Iba ang puwersa ng PCX 160, malakas talaga. Yan, hindi na siya namatay. Ayan na, malapit na mamatay. Ayan na. May makalansing eh. Iba yung tunog eh. Ito. Ah, ito pala. Ah, hindi. Hindi nga oh. May tumutunog pa rin oh. Yun, lumakas. Kailangan to siguro talaga break in to mga sir. So right, yun yung mga na-experience ko na para dito. So siguro kailangan talagang i-break in muna natin to. Pabuti natin ng 1.5 o 500 review ulit natin. Alright, ito yung 38 km review ng PCX 160. Rev, ayan, wala na. Ayan o. Ayan. Hindi na siya namamatay-matay. Pwede ko nang ilibot. Bukan natin ilibot. Start. On. Start. Sandal. Okay? Okay? Yata. Gumana. On. Start. Starting. Rev. Ayun. Parang may iwan. Okay na. So, kailangan i-test drive kung matagal. Yun na nakita ko. Tapos yung belt, napagpag. Yan, alright. Okay. Center stand ulit. Yan. Yun ang mga nararamdaman ko sa kanya. Namamatay-matay. Pero ngayon, so far. Rev. Alright. So, ganda. Ganda ng PCX 160.
Alright. Ayos.